At ngayon day 2 ng unang hirit, 21st anniversary, una ang mga umaalalay sa ating mga pangangailangan nung nagkaroon ng lockdown. Dahil maging sila nangangailangan ng pag-asa at pagkakataong bumangon. May special delivery ang UH para sa delivery bikers ng Sampaloc. Naroon ngayon si Ivan. Ivan, kumusta kayo dyan? Good morning! Yes, Igan, Susan, magandang umaga muli mula dito sa Sampaloc, Maynila. Alam naman natin, isa sa pinaka-naapektuhan ng pandemic ang pampublikong transportasyon at marami ang kinailangan magbisikleta papasok sa kanilang mga trabaho. Pero ilang mga kapuso natin, hindi lamang transportasyon ng bisikleta para sa kanila, kundi yun na mismo ang katuwang nila sa kanilang kabuhayan. Narito't kilalanin natin ang ilan sa kanila. Ang grupo ng delivery riders sa ito sa Sampaloc, Maynila may iba't ibang hamong hinarap ngayong pandemya. Isa na rito si Tatay Danilo, 60 taong gulang at isang karpintero na dahil sa pandemya, walang trabaho at hindi makalabas dahil senior citizen na. Para may panggasto sa araw-araw, sumasideline na rin si Tatay bilang delivery rider. Kahit malayo nararating to, ganyan, pinagtsatsagaan ko pa rin. Kahit kumakalas-kalas na yung mga kadena, nagtsatsagaan ko pa rin. Isa rin construction worker si Mang Carlo na nawalan din ng trabaho, kaya habang walang pagkakakitaan, katuwang siya ng kanyang misis sa pagde-deliver ng mga lutong ulam para may maipanggasto sila sa araw-araw. Dahil wala na akong bisikleta, masira na yung sarili kong bisikleta, nangihiram na lang pa ako sa kaibigan namin. Kapag wala talaga akong mahiraman ng bike, pinipilit ko talaga na i-deliver, lakad lang. Nagsisimula pa lang bumuo ng pamilya si Vincent kasama ang asawa nito at isang taong gulang na anak. Pero sa kasamaang palad, bigla namang natapos ang kanyang kontrata sa pinapasukang pabrika. Para buhay na magina, namasukan siya bilang delivery food biker. Matumal po ang matumal po ang kita. Demand rides po, nakakabulan po ng 150 o 200 po. Pinagkakasya ko po yung kita na yun sa pangkain-kain lang po namin mag-asawa, sa pang-driver ni baby. Sa kagustuhan naman na makatulong sa mga magulang maagang nagbanat ng buto ang grade 9 student na si Nino. Nito lamang Nobyembre, namasukan siya bilang delivery biker para makatulong sa panggasto sila sa bahay. Kinikita ko po sa isang gabi po, 100 o 150 lang po. At saka inaabot ko po sa magulang ko pambili po ng bigas po. Mamamasukan na sana bilang isang staff sa isang milk tea shop si Jessa, pero dahil sa pandemya, hindi natuloy, kaya sumasideline muna siya sa pagde-deliver. Doble dagok pa dahil ang bike na ginagamit niya sa pagde-deliver, kinailangan niyang ibenta para maipagamot ang sarili. Dahil po sa hirap po ako sa paghinga, kinailangan ko pong ibenta po ang aking bike. Sa halagang 3,000 po, ginamit ko po ito pang x-ray, pambili po ng gamot at sa iba pong mga kailangan pa po. Bawat isa sa atin may iba't ibang hamong hinaharap ngayong pandemya. Magsilbing inspirasyon sana sa atin ang grupo ng riders sa ito sa Sampaloc na anumang hirap hindi dapat magpadaig. Harapin ito ng buong tapang at tatag para mapagtagumpayan ang anumang pagsubok sa buhay. Mga kapuso, yung mga tinampok po naming kwento dyan sa report na yan, kasama namin sila ngayong umaga. Kausapin pa natin sila ng konti. Ito si Tatay Danilo, kakwentuhan ko kanina. 63 years old na ho siya, pero sa kabila ng kanyang edad, patuloy pa rin na nagsusumikap, nagbabanat ng buto para makatulong sa kanyang pamilya. Tay, napansin ko lang ho yung bisikleta ninyo. Medyo may kalumaan na rin, ano? Matagal na po ito talaga. Nagtsatsagaan ko na lang. Tsaka isang inaalala ko ho dito, Tay, walang preno. Paano nyo ininto yan? Ako na lang silang Tsaka dahan-dahan na lang, no? Tsaka yun, yung upuan, pakita natin yung upuan ng bisikleta ni Tatay, talagang palitin na. Ano, Tay? Gastado na. Salamat po, Tay. Si Carlo naman, isang construction worker din, Carlo, no? Kaya lang, medyo mahirap talaga trabaho ngayon. Nabanggit mo, humihiram ka lang ng bisikleta, pero may mga araw ba na hindi ka rin makahiram? Kasi alam naman natin, in demand yung mga bike, no? Ginagamit din po ng may-ari. Pagka wala akong mahiraman ng bike, lalakad na lang po ako para ma-deliver ang mga order. Okay, si Vincent naman. Vincent, nagtatrabaho ka mo dati sa isang, yung bilihan natin ng mga liempo, lechon manok. Pero ngayon, nag-sideline ka bilang delivery rider.
nabanggit mo, yung kita mo parang 150, 200 pesos isang araw? Opo. Sumasapat ba yun? Pinagkakasya lang po. Pero malaking tulong sana kung ano bang problema ng bisikleta mo? Sprocket po, hindi po kumakalat. Ha? Yung sa sprocket po. Kumakalas na yung sprocket, halos hindi na magamit. Ano? Ito ho yung bisikleta ni Vincent, may kalumaan na rin tulad ng kay tatay. Mukhang mas maayos naman, kaso yun nga, sirada yung sprocket. Ito ho yun, no? Ito yan, kaya kahit anong padjak mo, hindi na umiikot, hindi na kumakagat yung gulong. Okay? Ayan, si Jezabel naman, ito ho yung nagbenta ng bisikleta dahil nagkasakit siya. Kinailangan niyang ibenta yung kanyang bisikleta. Kumusta ka na ngayon? Ayun po, hirap po, sobra pa rin po Ha? hanggang ngayon. Nahihirapan pa rin po hanggang ngayon. Hirap pa rin yung Opo, sa paghinga mo. pagtulog po, nahihirapan po. Dahil po barado po nga po ng plema. Oo. Ang sabi po ng doktor nga po, yun, palakasin ko pa yung resistensya ko. Sa awa ng Diyos, nag-negative naman po yung x-ray ko po. So okay na, nagpapagaling ka na lang, Opo, nagpapalakas nagpapalakas na lang. po. Malaki Oo. pong tulong po talaga yung makapag-exercise. Ito namang si Ninyo, ito yung working student, ano Ninyo? Opo. Ano bang pinagkakakitaan nyo ngayon? Nagde-delivery rider ka rin? Opo, sa gabi po. Ano yung pagkain? Opo, sa pagkain po. Shawarma, pita, tapsilog, Oo. milk tea, at saka po... Kumusta naman? takoyaki. Okay naman? Opo. Kato na po, bago po dumating dito, nag-deliver pa po ako ng isa. Okay. Sumingit pa, ha? Opo. Mga kapuso, ano yung inspirasyon hong hatid ng mga kapuso natin na nagsisipag, lumalaban sa hamon ng buhay, nais po naming tapatan ng munting regalo, maalalayan sila sa kanilang patuloy na pagharap sa hamon ng buhay sa pang-araw-araw. Ito ho, mula sa unang hirit, ibigyan natin sila ng mga bagong bisikleta. Ayan. Tay, ito si tatay, para hindi na ho, medyo delikado ho kasi yung bisikleta ninyo, walang preno. Ito ho ang ating mga unang hirit boys. Pinamigay na ho ang kanilang mga bisikleta. Ayan. Tay, sana ho makatulong sa inyo, Carlo, Vincent, Jezabel at Ninyo. Kami ho ay na-inspire sa ginagawa ninyong patuloy na pagharap sa hamon, sa kabila ng hirap, kayo ay nagsusumikap. Ayan po ang ating mga bisikleta. At syempre, gusto namin safe kayo. Ayan. Pwede ho kayo lumapit dito, tay, isa-isa, para maibigay ang inyong mga safety kit sa inyong pagbibisikleta araw-araw. Meron ho kayong tail light. Ayan. Meron din kayong mga vest. Ayan, tay, suot nyo yan para kita kayo sa kalye, ha? At syempre, hindi pwedeng... sige. Okay. Sige, tay. Diretso lang po tayo dito. Diretso lang tayo dito. Ayan, tay, suot nyo lagi yan, ha? Para safe kayo, at syempre yung helmet. Okay, Carlo, Vincent, Jezabel, tsaka si Ninyo. Tuloy lang ho tayo dito. At syempre, hindi po nagtatapos dyan ang pamasko ng unang hirit sa ilan nating mga kapuso dito sa Palok, Maynila. Meron tayong ipamimigay na mga tablet para sa kanila. Ito si Carlo, may anak to eh. Carlo, may anak ka ba nag-aaral? Opo. Ha? Ilan? Isa lang po. Isa lang. O tama-tama. Yung tablet na yan, magagamit niya sa kanyang online classes. Nakakapag-online class ba siya ngayon? Ayan, baka mas makatulong yan sa kanyang pag-aaral sa ngayon. Ito namang si Vincent. Ayan, Vincent, suotin mo muna yung yung safety kit, yung gear sa iyong pagbibisikleta. Ayan. O, kuha na ng helmet, Vincent. Jezabel. Ayan, meron din po silang tablet na magagamit ng kanilang mga anak o sa kanilang negosyo siguro, no? Hindi lamang sa kanilang mga anak na nag-online class, kundi maging sa kanilang mga negosyo para ho sa kanilang pagbangon sa gitna ng hinaharap nating pandemya. Ayan mga kapuso, patuloy pa rin ang ating pagbibigay sa kanila ng kanilang safety gear. Ayan si Ninyo ho, yung masipag na working student na habang nag-aaral, nagde-deliver din ng pagkain para dagdag kita.
At mga kapuso, yan po ang ating inspirasyon ngayong umaga. Tinulungan po natin ang ilan nating mga kapuso. Balik po muna tayo sa studio. Ayun. Ayan, ikalawang araw na natin ang pagbibigay ng pag-asa at pagbangon sa ating mga kababayan dahil sa ating pagdiriwang na ika-21 taon. Sana makatulong sa mga kapuso natin, ano? Lalong-lalo na doon sa mga pinagdadaanan pa rin naman hanggang ngayon, di ba? Napakahalaga niyan para sa kanila. Bukas kaya, nasan si Susan? Bukas, hindi natin alam.